Kabanata 4871. Hindi nagtagal, nagsimulang muling matuwa ang mga tao sa mainit na pagtanggap ni Cedric Lopez. Lahat ng uri ng masasarap na pagkain at alak ay dinala. Ang mga baso ay walang tigil sa pag-clink sa isa't isa. Ito ay isang buhay na tanawin. Come, Master York, right, it must be fate for us to meet. If you have time, come over to Kurbos. Just give ng tawag sa akin kung may problema ka. Sigurado akong kaya kung harapin ang anumang bagay para sa iyo kung hihilingin mo. Magiliw na tingin ang ipinakita ni Cedric nang buhusan niya si Harvey York ng isang baso ng alak. Uminom ka. Ito ang magandang bagay dito. Nagtataka ako kung alam mo kung paano ibahin ang magandang alak mula sa mga masasama. Bahagyang napangiti si Harvey nang tumingin siya kay Cedric. It was safe to say na halatang halata siya na cute. Hindi nagpapigil si Harvey nang humigop siya ng kanyang alak. Magandang tao, mabuti na lang at nakita ko kayong lahat. This is good stuff. It has a delectable taste. This must be 1,987 liter. Oh, alam mo naman ang gamit mo. Isang babaeng may mahaba at singkit na mata ang nagpakita ng malabong ngiti na may kakaibang ekspresyon. Mukhang si Penny Jackson ay natagpuan ng kanyang sarili na isang mayamang young master kung tutuusin. Hindi ka ordinaryong tao. Hindi ko akalain na sa isang lagop mo lang masasabi mo kung anong alak ang iniinom mo. Pambihirang nilalang. Sabi nga, nasa harapan mo na ang label. Nakakahiya naman kung hindi mo man lang nabasa iyon ngayon, di ba? Halatang nakatanggap na ng utos ang babae kay Cedric para asarin si Harvey. At muli, maiintindihan ni Penny na ang isang walang kwentang lalaki na tulad niya ay hindi karapat-dapat na makasama siya. Isang malalim na ngiti ang ginawa ni Cedric. Di mahalaga kung may kaya siya o hindi. Ang buong karamihan ay lumalaban sa kanya ngayon. Tingnan natin kung paano magpapakita siya ngayon. Nakatingin lang si Penny sa palabas na parang walang kinalaman sa kanya. Sa totoo lang, wala siya kundi napuno ng saya. Alam na alam niya kung sino si Harvey. Isa lang siyang hindi nakakapinsalang tupa hanggat hindi siya ginagalit. Dahil ang mga taong iyon ay walang humpay na lumalaban sa kanya, tiyak na magdaranas sila ng malaking pagkatalo sa lalong madaling panahon. Naisip ni Harvey kung ano ang iniisip ni Penny. Wala pa siyang kinakain kaya hindi siya mapakali na labanan ng sinuman. Inayos niya ang paglalagay ng pagkain sa kanyang bibig, na para bang 3 araw siyang hindi kumain. Huwag ka kasing kumain kuya. Masama kung mabulunan ka ng pagkain mo. Isang lalaking may golden-rimmed glasses ang bahagyang ngumiti habang humahakbang pasulong dala ang kanyang inumin. Dahan-dahan, nagbabayad pa rin si young Master Cedric. Umorder ka ng kahit anong gusto mo. Narinig kung saan-saan ang mapaglarong tawanan. Ano ang ginagawa niya? Nilalamon ang lahat sa lugar na ganito. Siya ba ang sagisag ng katakawan? Tama, saan ka ba galing? Hindi napigil ang sumagot ni Harvey. Galing siya sa Mordo, nakangiting sagot ni Penny. Mordo, ang ganda ng lugar na yan. Isa pang lalaki ang naghuni na may impressed na hitsura. Ang sabi, nabalitaan ko na ang mga hindi matagumpay na lalaki lamang ang makakasama sa isang babae mula sa ibang lugar. Mukhang hindi maganda ang ginagawa mo ha. Inilibot ni Harvey ang kanyang mga mata. Ang mga lalaki ay malinaw na mula sa Kurbos. Nakasanayan na nilang kumilos na parang mga hari sa sarili nilang lugar hanggang sa punto na sila ay sasabihin kung ano ang gusto nila. Gaano kamangmang sila na ay makakakuha ng. Napabuntong hininga si Harvey matapos makita ang lahat ng mga mata sa kanya. Tama ka dyan. Bakit pa ako magiging geomancy expert kung hindi? Good point. Bakit ka magiging conman kung talagang successful ka? Humagalpak ng tawa ang lalaking may golden-rimmed glasses. Puno ng pangungutya ang kanyang mga salita. Nagtawanan ang mga tao matapos marinig ang mga salitang iyon. Lumapit kay Harvey York ang babaeng mahaba at singkit ang mga mata bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Master York, bakit hindi mo ako tingnan dahil kahanga-hanga ka? Gusto kong malaman kung kailan ko makikita ang aking totoong Prince Charming. Lalong naging mapaglaro ang tingin ng lahat.
Ang babae ay isang kilalang social butterfly sa kurbos. Nagkaroon na siya ng hindi masasabing relasyon sa mga lalaki sa paligid niya. Joke para sa kanya na humingi pa ng tulong kay Harvey. Kahit na ang isang tunay na dalubhasa sa geomancy ay hindi makakasagot sa tanong na iyon, pabayaan ang isang manloloko. Ibinaba ni Harvey ang baso bago tumingin sa babae, at mahinang ngumiti. Kung tama ako, dapat sa pamilya Robbins ka, di ba? Sigurado ka bang gusto mo ang tulong ko? Mahal ang serbisyo ko. Natigilan ang babae matapos marinig na itinuro ni Harvey ang kanyang apelyido. Pagkatapos ay napangiti pagkatapos makita ang ngiti sa mukha ni Penny. She must have told the conman about me for him to show off. Ang babae ay naghagis ng isang stack ng pera sa mesa. Halika, sabihin mo sa akin ang kailangan kong malaman. I'm afraid that isn't enough, Miss Robbins, sagot ni Harvey habang sarap na sarap sa pagkain. Kalimutan mo na, baka masira ang mood mo at marami kang utang sa akin pagkatapos kong tumulong. Ano ang silbi? Magpakitang gilas, patuloy na magpanggap. Galit na bumungad sa kanya ang babae matapos makitang palabas si Harvey habang kumakain na parang matakaw. Ang kanyang nag-iisang titig ay sapat na upang maging malata ang sinumang lalaki. Lahat din ay patuloy na dumadagsa sa kanya sa kurbos. Sa karaniwan, ang pagtulong sa kanya na malaman kung kailan siya ikakasal sa kanyang mahal sa buhay ay para sa sinuman na may pinakamalaking biyaya. Pero tumanggi pa si Harvey. Sino siya sa tingin niya? Ibinaba ni Cedric Lopez ang baso bago nagpakita ng ngiti sa labi. Paano ito, Master York? Maglaro tayo ng kaunti. Tulungan mo si Miss Robbins dito. Kung malaman mo sa iyong mga pagsusuri, babayaran kita sa halip para sa iyong mga serbisyo. Kung hindi, magbabayad pa rin ako, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan mong umalis at lumayo kay Miss Penny Jackson sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Well, do you dare? Lumipat ang lahat ng mapaglarong tingin kay Harvey. Nakikita mo iyon. Ganyan ang ugali ng isang tunay na young master. Ang isang dalubhasa lamang sa geomancy ay hindi katugma sa isang taong ganyan. Galit na galit si Penny matapos makita ang totoong intensyon ni Cedric. Boyfriend ko si Harvey, Cedric. Aalis ako kung gagawin niya. Tama ka, boyfriend mo siya, sagot ni Cedric na may malabong ngiti. Kung gayon, ang mga lalaki ay dapat na patunayan ang kanilang sarili sa halip na magtago sa likod ng isang babae sa isang napakahalagang oras. Mali ba ako? Kung puro karumihan ang lalaki mo, masasabi kong hindi ako susuko hanggat hindi kita nakukuha. Kung tutuusin, walang karapatang makasama ang dumi. Dinampot ni Cedric Lopez ang baso niya bago pinaikot-ikot na parang kontrolado niya ang buong sitwasyon. Ikaw, pulang-pula ang mukha ni Penny Jackson matapos na tuluyang magalit sa mga salitang iyon. Tatayo na sana siya para kay Harvey York bago ito tumayo at marahang itinulak ito pabalik sa kanyang upuan. Kinusat-kusot ni Cedric ang mga mata matapos tingnan ang intimate na tanawin. Bakas ang apoy sa kanyang mga mata. Nakangiting ibinaba ni Harvey ang baso niya habang hindi pinapansin si Cedric. Pwede tayong maglaro kung iyon ang gusto mo. Ngunit sa paghusga mula sa iyong katayuan, ang pera lamang ay hindi sapat na masaya. Tapos, sa puntong ito, mga numero lang iyon para sa iyo. Ang pagtaya sa isang bagay na hindi mo kailangan para sa isang mahalagang tao sa aking buhay ay medyo hindi patas ngayon, hindi ba? Bakit hindi tayo magkaroon ng patas na taya sa halip? Isang malamig na titig ang ipinakita ni Cedric. Paano mo gustong maglaro? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali. Pinalakpak ni Harvey ang kanyang mga kamay. Simple. I will still be the dusong Miss Robbins' love life. Kung hindi ako tumpak, aalisin ko ang aking sarili at hindi na muling makikita si Penny. Pero kung ako ang tama, ikaw na ang dapat tumigil sa panggigipit sa kanya. Well, do you dare? Narinig ang mga tawa kung saan-saan. Abat ang tanga para tumaya pa ng ganito. Paano magiging tumpak ang geomancy sa una? So paano kung tumpak talaga siya? Kahit pa mapatunayan niya ang sarili niyang tama, tatanggi lang ang babae.
Sabi, umaarte pa rin siya na parang mananalo siya kapag napunta siya sa ganitong sitwasyon. Ang mga taong nakakita sa awtoridad ni Cedric ay gustong kumapit sa kanya, kaya naisipan nilang huwag masyadong direktang tungkol dito. Nag-aalala rin si Penny nang tumingin siya kay Harvey. Sa wakas ay nakahanap siya ng isang kalasag para sa kanyang sarili. Kung si Harvey ay pinalayas dahil sa tinatawag na deal, si Cedric ay hahabulin na naman siya. Likas na nanginginig si Penny matapos isipin ang lahat ng mga planong gagawin niya para lang mapalapit sa kanya. Humagalpak ng tawa si Cedric, saka nagsindi ng mahaba at makitid na sigarilyo bago lumabas ang usok sa bibig niya. Tumango siya. Interesting. Makikipaglaro ako. Nasa sabik akong makita kung paano mo siya tutulungan. Halika, Kai. Ibigay kay Master York ang lahat ng kailangan niyang malaman para matulungan niya. Napakatigas ng mga salita ni Cedric. Naintindihan naman agad ni Kai Robbins ang kanyang intensyon. Sinabihan siya na magbigay ng random na impormasyon. Hindi mahalaga kung talagang may kakayahan si Harvey o hindi. Hindi niya magagawang malaman ang anumang bagay ng tumpak. Walang dalawang isip, isinulat ni Kai ang ilang mga random na bagay sa isang piraso ng papel bago ito mapaglarong itinapon sa harap ni Harvey. Ang mga tao ay nagpapakita rin ng panunuya sa kanilang mga mata. Gustong makita ng mga young master at mayayamang babae kung paano lolokohin ng conman ang iba. Hindi nag-abalang tingnan ni Harvey York ang impormasyong isinulat ni Kai Robbins. Pinandilatan lang siya nito ng sandali bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Punong-puno ng liwanag ang noo mo. Parang medyo masigla rin ang hitsura ng mukha mo. Kung tama ako, ikaw dapat ay may nahanap kahapon. Pagkatapos mong pumunta sa Golden Sands, nakilala mo ang isang lalaking na love at first sight ka. Kaya naman kayo nagkasama, kasama niya habang ganap na binabaliwala ang mga pamantayan. At pagkatapos nito, sumugod ka na dito nang hindi nag-abala pang itago ang mga bakas sa iyong katawan. Tama ba ako? Paano mo nalaman? Si Kai ay may kakilakilabot na ekspresyon bago siya nagbigay ng nakamamatay na tingin ng walang sabi-sabi. How dare this bastard expose that about me? May balak ba siyang mamatay? Bahagyang nagpout ang mga lalaking nakapaligid na nakakaalam sa inasal ni Kai. Sinasabi mo ba na ang lalaking nakilala niya ay ang kanyang Prince Charming? Tanong ng lalaking nakasuot ng golden-rimmed glass na nanghihinayang. Siyempre hindi. Ngumiti ng mahina si Harvey. Minor character lang siya for Miss Robbins. Sa totoo lang, marami ang nakapaligid sa kanya. Kasama ang bawat isa sa inyo rito. Bumilis ang tibok ng puso ng young masters matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Mabilis ding nagiba ng ekspresyon ang mga babaeng kasama sa tabi nila. Ito ay isang bagay na alam ng lahat, ngunit ito ay isa pa kapag sila ay ganap na nalantad. Si Kai ay may magandang mukha at katawan, ngunit siya ay isang kilalang social butterfly sa kurbus. Ang pagtulog kasama niya ay hindi makakabuti sa sinuman. Maging si Cedric ay natigilan bago tumingin sa papel na nasa mesa. Isang malalim na tingin ang ipinakita niya nang makita niya na si Harvey ay hindi man lang iyon nabasa kanina. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na labis niyang minamaliit si Harvey. Iyon ay, hindi niya inaasahan na si Harvey ay isang aktwal na eksperto sa geomancy. Naisip niya na nagdeduce lang si Harvey everything based on Kai's personality and the crowd's behavior. Dapat ay sinabi sa kanya ni Penny ang lahat ng ito bago pa man pumunta rito. Kahit na mukhang kahanga-hanga si Harvey, naniniwala si Cedric na gawa lang ang lahat. Master York, nagkaroon kami ng deal para malaman mo ang Prince Charming ni Kai, hindi para sa iyo na maglabas ng random na impormasyon dito, malamig na bulalas ni Cedric. Kung hindi mo kaya, masasabi lang naming natalo ka. Hamalakhak si Harvey. Anong nagmamadali, young Master Cedric? It's not like I figured out na may bagay ka rin kay Miss Robbins. Anong kinatatakutan mo? Bam! Binasag ni Cedric ang baso niya sa mesa bago nagpakita ng malamig na tingin. Anong ibig mong sabihin dyan? Napangiti si Harvey. Wala naman. Sabi nga, I could tell you're also one of the people surrounding Miss Robbins. Aaminin mo ba iyon o hindi?
Nagpakita ang mga tao ng kakaibang tingin kay Cedric matapos marinig ang mga pahayag ni Harvey. Si Cedric ay mula sa pamilya Lopez. Itinuring silang mga hari sa Curbos. Malaking balita kung ma-expose siya sa pakikipagrelasyon kay Kai. Nagsimulang matakot si Kai. Secret lang daw ang sinabi ni Harvey. Other than Cedric and herself, walang iba ang nakakaalam nito. Paano nalaman ng bastos na yun? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4875. Isang nakakakilabot na ekspresyon ang ipinakita ni Cedric Lopez bago huminga ng malalim. Huwag mong ibahin ang usapan, Master York. Pinagpustahan natin kung malalaman mo ang true love ni Kai. Wala nang iba. Kung hindi mo kaya, umalis ka na. Stop embarrassing yourself. Tama na. Umalis ka na. Bulalas ng iba. How dare you ruin the reputation of young Master Cedric with that slander? You're heinous. Si Miss Robbins ay isang dalisay at inosenteng dalaga. Hindi pa nga siya kasal. Ito ay walang katotohanan para sa iyo na siraan siya ng ganyan. Lahat ng young masters ay tumayo para kay Kai Robbins. Ang mayayamang babae ay hindi umiimik habang sila ay nagpapakita ng kakilakilabot na mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng kanilang mga kasama na patuloy na relasyon kay Kai noong una. Matapos mapagtanto iyon, nagsimula silang magkaroon ng gana na magpa-check up sa ospital. Sumimangot si Penny na may mapaghiganting ekspresyon. Hindi umamin si Cedric na may relasyon sila ni Kai, pero hindi rin niya ito itinanggi. Sapat na iyon para sabihin ang tungkol sa kanya. Walang sabi-sabing sinukat ni Harvey si Cedric. Medyo humanga siya sa inasal ni Cedric. Ang katotohanan na hindi siya nawala ang kanyang cool sa isang sitwasyon na tulad nito ay sapat na upang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Hindi na mapakali si Harvey na magbulalas pa ng kalokohan. Napabuntong hininga siya matapos tingnang mabuti si Kai. Baka hindi mo aaminin ang sasabihin ko, Miss Robbins. Pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon. That way, I might consider helping you. Kung hindi, then good luck fending for yourself. Napangisi si Kai. Tama na, masasabog ka kung patuloy kang magpapanggap ng ganyan. Maaari mo ba akong tulungan? Ano, sa tingin mo, isa ka na talagang eksperto ngayon o ano? Marami na akong nakilalang geomancy expert sa buhay ko. Alam ko talaga kung paano kayo nagtatrabaho. Lahat ng sinasabi mo ay malabong pahayag lang. Sa tuwing hihingi ako ng higit pang mga detalye, sinasabi sa akin na ang mga banal na misteryo ay hindi dapat ibunyag. At anong nangyari? Malabo lang ang lahat. May sasabihin ako sa'yo. Either you tell me who my true love is o umalis ka. Ngayon din. Ang mayayamang babae ay likas na tumango. Si Kai at ang iba ay malalim sa pamahiin. Lahat sila ay humingi ng tulong sa mga eksperto sa geomancy dati. Ngunit ang mga eksperto ay kadalasang nagbubuga lamang ng katarantaduhan. Kahit na sila ay tumpak, ito ay dahil ginawa nila ang kanilang mga pagsusuri batay sa mga nakaraang karanasan. Ang lahat ng tungkol sa hinaharap ay karaniwang hindi alam. Sa kanilang mga mata, walang pinagkaiba ang isang taong manloloko tulad ni Harvey. I'm sorry, napabuntong hininga si Harvey matapos makitang sumabog sa galit si Kai. Hindi ko talaga maisip kung sino ang true love mo. Nagtawanan ang karamihan. Ang ilan ay handang habulin si Harvey sa puntong ito. Ngunit ang kanyang mga salita ay nabigla sa lahat. Ikaw ay nakatadhana na mag-iisa sa natitirang bahagi ng iyong buhay pagkatapos ng lahat. Sa buong buhay niya, nagkatinginan ang lahat. Maya-maya pa ay nagtawanan ang mga tao. Hahaha, mag-isa daw si Miss Robbins. Hindi yan maaaring totoo. Siya ang kilalang sosyalista ni Curbos. Dinadagsa siya ng mga lalaki araw-araw. Hindi ka maaaring maging seryoso. Sabi ko sa inyo ang mga geomancy expert na tulad niya ay mga manloloko lang. Hindi ka naniwala sa akin. Tulad ng inaasahan para kay young Master Cedric na magkaroon ng matalas na mata. Ngayon ay maaari nating alisin ang bastard na iyon dito. Shoo!
Huwag damumi sa hangin dito. Ang karamihan ay iniinsulto si Harvey York ng tahasan. Isang malabong ngiti ang ipinakita ni Cedric Lopez. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon si Penny Jackson. Akala niya ay talagang may kakayahan si Harvey pero isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Kai Robbins. Isinusumpa mo ba ako o ano? Makakakuha ako ng daan-daang lalaki sa isang tawag lang. Naniniwala ka ba sa akin? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey habang nakatingin kay Kai, na para siyang tanga. Sinadya ko ang sinabi ko. Ang ibang mga eksperto sa geomancy ay maaaring patuloy na lokohin ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay, ngunit ang aking mga pamamaraan ay ganap. Ayaw mo bang malaman kung bakit? Napangisi si Kai. Itataboy na sana niya si Harvey. Napangiti si Cedric Lopez. Gusto niyang ipahiya ni Harvey ang sarili niya para magkaroon siya ng mas magandang pagkakataon na makapunta pagkatapos ni Penny. Dahil ito ay isang taya, dapat tayong magpakita ng pagkamakatarungan at hayaan munang tapusin ni Master York ang kanyang pangungusap. Halika, Master York. Sabihin mo sa amin, bakit mo sinasabing si Miss Robbins ay haantong na mag-isa sa buhay? Kalmadong tinitigan ni Harvey si Kai. Kung tama ako, si Miss Robbins ay ipinanganak sa isang middle class na pamilya. Siya ay isang magandang babae na may magandang figure sa kanyang buong buhay. Ginawa ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya upang maipadala siya sa isang prestihiyosong paaralan upang siya ay mapabilang sa mga mayayamang mga tao. Nagsimulang maghanap ng boyfriend si Miss Robbins pagkatapos noon. Nakakahiya na dahil sa kanyang hitsura, maraming tao ang humahabol sa kanya. Iyon ay sinabi, ang bawat solong lalaki ay mananatili lamang sa kanya sa loob ng ilang buwan bago makipaghiwalay. Ang mga bagay ay pareho pa rin ngayon. Natigilan si Kai, hindi siya makapagsalita nang magpakita siya ng nakakakilabot na ekspresyon. Dahil ang mga lalaki ay pawang mula sa mga upper social circles. Natural na mababa ang tingin ni Miss Robbins sa mga ordinaryong tao. Sa kanyang mga mata, tanging ang mga tao mula sa mga upper social circle ang naroon na angkop na kandidato para sa kanya. Isang kahihiyan na sa mga mata ng mga mayayaman na ito, hindi sila magiging hangal na magpakasal sa isang kilalang sosyalista tulad niya. Bukod sa mga pagkakaiba sa katayuan, walang sino man ang maaaring tumanggap ng nakaraan na tulad nito mula sa isang babae. Sa ganitong mga kalagayan, hindi kailanman mahahanap ni Miss Robbins ang kanyang tunay na pag-ibig sa kabila ng pagkakaroon ng isang linya ng mga humahabol. Hindi siya karapat-dapat para sa mga taong nasa itaas na mga social circle, at hindi rin siya mahilig sa mga ordinaryong tao. Bukod sa mag-isa habang buhay, ano pa ba ang magagawa niya? Nagkibit-balikat lang si Harvey. Nagkatinginan ang karamihan. Nagpapakita ng malalim na tingin ang mga mayayamang babae habang nakatingin kay Kai Robbins. Hindi lamang si Harvey ang tama, ngunit siya rin ay nakita. Higit sa lahat, malinaw na masasabi ng lahat kung gaano kalala ang kahahantungan ng buhay ni Kai batay sa pagsusuri ni Harvey. Maging si Kai ay hindi nakaimik habang nagpapakita ng matamlay na tingin sa kanyang mukha. Malamig na tumawa si Cedric Lopez matapos marinig ang mga salitang iyon. Ang daming kalokohan. Si Miss Robbins ay isang dalisay at inosenteng babae. Makakahanap siya ng mabuting lalaking mapapangasawa sa hinaharap. Grabe na at wala kang alam sa geomancy arts. Bakit mo siya sinisikap na ibaba ng ganyan? Akala ko may kakayanan ka man lang pero mukhang aalis ka na ngayon. Tama yan. Umalis ka dito. Bulalas ng iba matapos marinig ang sinabi ni Cedric. Hindi ka namin tinatanggap dito. Nang hayagang kinutya ng lahat si Harvey, tumayo si Kai bago naglakad patungo kay Harvey na may kakaibang titig. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Cedric. Bigyan mo siya ng ilang sampal dahil sa pagmumura niya sa iyo ng ganyan, Miss Robbins. Paninindigan kita. Kung hindi, bago pa man matapos magsalita si Cedric ay kinagat ni Kai ang kanyang labi bago biglang ibinagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa. Master York, gabayan niyo po ako. Natigilan ang karamihan. Napatili si Cedric na parang sinasakal. Ni isang tunog ay hindi niya mailabas.
Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey si Kay nang mapatingin siya kay Cedric ng mahinahon. Mukhang ikaw na ang dapat umalis, young Master Cedric. Sa reputasyon mo bilang corpse walker, hindi mo nababalikan ang pangako mo ng ganyan, di ba? At isa pa, babae ko si Penny. From now on, please stay away from her. Naiintindihan mo ba? Tumayo si Cedric na may nakakakilabot na ekspresyon. Saglit niyang tinuro si Harvey bago umalis sa lugar. Nagkatinginan ang lahat. Walang sino man ang nag-isip na ang mga bagay ay magiging ganito. Maraming tao ang mapaglarong nakatingin din kay Harvey. Kung tutuusin, masasabi ng mga taong nakakakilala kay Cedric na hindi basta-basta aayusin ang mga bagay-bagay sa ganitong paraan. Si Harvey lang ang nananatiling kalmado nang tumingin siya kay Kay na nakaluhod sa lupa. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Maging sa sarili mo. Kung magagawa mo yun at baguhin ang iyong kapalaran ay nakasalalay sa iyo. Umalis na si Harvey. Sa puntong ito, ang natitira ay nasa kay Penny Jackson. Kung hindi man lang niya kayang harapin ang gayong maliit na sitwasyon, hindi siya karapat-dapat sa kanyang titulo bilang ginang ng pamilya Jackson. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas si Harvey bago tumungo sa isang hardin sa gilid ng lawa. Ang lugar ay puno ng mga bulaklak hanggang sa makita ng mga mata. Ito ay isang maganda at surreal na tanawin. Nakailang sulyap si Harvey nang akmang aalis na siya. Sabi nito, nakita niya ang Red Chamber na may ilang pamilyar na mukha sa gilid ng kanyang mata. Si Lillian Yates, Simon Zimmer, Tita Whitby, Elodie Jean, Mandy Zimmer, at si Blaine John. Si Lillian at ang iba ay nagpapakita ng kasiya siyang ngiti sa kanilang mga mukha. Si Blaine ay humihigop ng kanyang tiyaa na may magiliw na tingin. Tanging si Mandy lang ang nagpapakita ng malamig na titig na walang sinasabi. Kumunat ang noo ni Harvey. Nakaramdam siya ng kakaiba nang makita ang grupo ng mga tao na magkasama. Naalala niya ang pag-uusap ni na Tita Whitby at Elodie. Nag-aayos sila ng date para kay Mandy. Ang Red Chamber ay isang sagradong lugar para sa itaas na bilog ng lipunan ng lungsod hanggang sa ngayon. Walang dalawang isip, malamig na tumawa si Harvey bago naglakad na naka-cross arms. Sa mga mata ni Harvey York, ang petsa ay isang kabiguan lamang na naghihintay na mangyari. Sabi nga, nang umakyat si Harvey sa building, papunta na sana si Blaine sa restroom. Nagkabanggo ang dalawa. Magalang na pinaalis ni Lillian si Blaine nang makakita siya ng pamilyar na mukha. Agad na umitim ang mukha niya. Paano nakapasok ang bakla na yan? Paano niya nalaman na nakikipag-date si Mandy kay young Master John? Hindi man lang natin siya tinatanggap. Matapos makitang lumitaw si Harvey, si Lillian ay napuno ng pagkabigla at walang pigil na galit. Sa wakas ay hinikayat niya sina Mandy at Blaine na makipag-date. Kumakawe na ang ilaw ng top-rated circle kanina sa kanya. Ngunit biglang lumitaw si Harvey, na nagbibigay sa kanya ng pagnanasa na sakalin siya hanggang mamatay. Natigilan si Simon. Hindi niya akalain na dito niya makakabangga si Harvey. Si Mandy naman ay napuno ng saya. Hindi niya gustong dumalo sa tinatawag na date, ngunit ang kanyang mga magulang ay patuloy na nanggugulo sa kanya. Parang nakita niya ang kanyang tagapagligtas sa sandaling iyon. Ano ito, Lillian? Tila kakilakilabot si Tita Whitby, na walang ideya sa sitwasyon ng pamilya Zimmer. Ang Red Chamber ay ang pinaka-high class na lugar ng lungsod. Gumugugol kami ng maraming pera para makuha ang lugar na ito, ngunit hinayaan mo ang iyong driver dito na nakakasira ng ambience. Anong biro? Nanunuya si Elodie kay Harvey. Hindi lang ang driver mo ang nagsusumikap na makipagkita kay Mandy, pero may naisip pa siyang kabit sa akin. Ipapahiya lang tayong lahat ng mga taong ganito. Paalisin mo siya. Natural, hinamak ni na Elodie at Tita Whitby si Harvey. Kinuha nila ang milyon-milyong halaga ng mga bagay mula sa kanyang sasakyan. Natural, ayaw nilang malaman ni Mandy at ng iba pa. Pilit nilang tinatuboy si Harvey para yumaman sila ng palihim. Kung hindi, masama kung hihilingin muli ni Mandy ang mga gamit. Hindi alam ni Lillian ang sama ng loob sa pagitan ng dalawa, ngunit naiintindihan niya na ang date ay kasing ganda ng pagkasira kung manatili si Harvey.
Medyo na-guilty siya nang tumingin siya sa restroom. Matapos matiyak na hindi na babalik si Blaine maya-maya, tumayo siya sa harapan ni Harvey. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Harvey? Malamig na bulalas niya. Huwag mong kalimutan, dito ka sa bahay ko nakatira. Pero hiwalay na kayo ni Mandy. Bilang ina, hindi ko hahayaang pakasalan kanyang muli. Umalis ka na dito. Stop trying too hard. Sasabihin ko sa iyo. Ang aking anak na babae ay nakatira sa Australian ngayon. Ang isang walang katulad mo ay hindi karapat-dapat sa kanya. Inilabas ni Lillian Yates ang isang stack ng pera mula sa kanyang pitaka at itinapon ito kay Harvey York. Dumating ka para sa pera, hindi ba? Kunin mo at umalis ka na. Kung hindi, sasampalan kita ngayon din. Hindi ko hahayaan na hadlangan mo ang anak ko sa paghahanap ng tunay na kaligayahan. Desidido si Lillian na ituloy ang date. Gusto niyang umalis si Harvey sa lugar kahit ano pa ang mangyari. Hangang-hanga siya sa isang natatanging lalaki na tulad ni Blaine. Mabilis na natauhan si Tita Whitby matapos niyang masaksihan ang tanawin sa harapan niya. Nakakatakot na ekspresyon ang ipinakita niya sa sandaling iyon. So ikaw ang live-in son-in-law. Alam mo kung gaano kasakit ang nararanasan ni Mandy dahil sa'yo. Lumabas ka, hindi ka dapat na nasa paligid. Naturally, natakot si Tita Whitby na sirain ni Harvey ang kanyang negosyo, kaya nawala sa kanya ang lahat ng bayad sa matchmaker sa proseso. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elodie Jean. Siya ba ang dumi? Paalisin mo na siya, may narinig akong chismis na malas siya. Makakaladkad din tayo pababa kapag sobrang lapit natin sa kanya. Kalmadong sinulyapan ni Harvey sina Lillian at Tita Whitby. This is a restaurant. I'm here to have some tea. Ano ang kinalaman nito sa sinuman sa inyo? Ang mga dakilang barker ay hindi nangangagat. Hindi mo ba gets? Siya galit na galit si Tita Whitby. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi mo ba alam na ito ang restaurant ng Red Chamber? Ang isang upuan dito ay nagkakahalaga ng $2,400. Anong karapatan ng live-in-in-law na uminom dito ng tsaa? Masamang biro ba ito? Naturally, hindi kailanman sasabihin ni Lillian ang tungkol kay Harvey sa kay Tita Whitby. Patuloy pa nga niyang kinukutya si Harvey para lang sa kanyang pride. Sa mga mata ni na Tita Whitby at Lillian, si Harvey ay puro dumi na walang ginawa kundi lintas sa kanila sa loob ng 3 taon. Ang mga taong tulad niya ay hindi magkakaroon ng kahit $1 na matitira. Nandito siya para uminom ng tsaa. Anong biro? Hindi siya makakakuha ng pera para sa isang pwesto kahit na siya ay humingi para dito sa loob ng 1 buong taon. Napangisi si Elodie. Paano makakakilos ang isang lalaking walang hiya para lang makakain? Gaano ba talaga siya ka-reckless? Casual na umupo si Harvey sa ibang pwesto bago pumili ng menu. Nagdilim ang mukha ni Lillian matapos makitang nanatili si Harvey. Saglit siyang nagnganga ng ngipin bago nagsalita. Alam kong may gusto ka kay Mandy, Harvey. Pero hindi mo ba alam na dapat hayaan mong maging masaya ang taong gusto mo? Gusto mo bang magdusa siya kasama mo habang buhay? Hindi ba pwedeng palayain mo na lang siya? Hayaan siyang nasa top-rated na bilog at mamuhay ng masayang buhay. Petikimin din ako niyan. Bihira para sa isang young master na napakahusay na makipag-date sa isang babaeng may asawa. Hindi ba pwedeng hayaan mo na lang siya? Kabanata 4,900. Ang kasal ay hindi itinakda sa bato. Pero sa mata ni Lillian Yates, si Blaine John ay nakatadhana na maging kanyang natatanging manugang. Nai-imagine na ni Lillian ang lahat ng uri ng mga bagay pagkatapos ng maikling pakikipagkwentuhan kay Blaine. Matataas na mansyon ng Walls Inc., mga pribadong isla sa Caribbean, mga artsala na puno ng pakiramdam ng karilagan. Iyon ang mga bagay na pinangarap niya. Ipinanganak siya sa isang magandang pamilya ngunit bahagya siyang itinuturing na bahagi ng top-rated na bilog. Hindi na niya napigilan ang sarili, kaya ikanintal niya ang kanyang pag-asa at pangarap sa kanyang 2 anak na babae. Ngayon na doon ay isang pagkakataon, hindi niya hahayaang sirain ni Harvey ang pagkakataong ito. Pakiusap, hindi pa ba sapat ang pera? Umalis ka na dito.
Bibigyan kita hanggat gusto mo. Galit na galit si Lillian. Kung hindi lang siya natakot na sampalin siya ni Harvey sa mukha ay nakipag-away na siya sa ngayon. Casual na tinawag ni Harvey ang waiter bago humingi ng silver needle tea. Pagkatapos, inilipat niya ang tingin kay Mandy Zimmer pagkatapos humigop. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Mandy na para bang wala siyang pakialam kay Harvey, ngunit nagsimulang mag-vibrate ang kanyang telepono sa susunod na sandali. Hindi napigilan ni Harvey na makaramdam ng saya ng lihim matapos makitang humihingi ng tulong ang kanyang babae. Mahusay ang personalidad ni Mandy, ngunit kinaladkad siya ni Lillian dahil magalang si Mandy na babae. At muli, natural niyang napagtanto na si Blaine John ay hindi maganda dahil humihingi na siya ng tulong. Matapos makita si Harvey na humihigop ng kanyang tsaa habang nakangiti sa kanyang telepono na parang may kausap, hindi nagawa ni Elodie Jean na mas matagal pigilan ang kanyang nararamdaman. Tumayo siya bago hamampas sa mesa ni Harvey. Paano ka naging walang hiya, bakla? Hindi mapakali si Mandy na kausapin ka. Umalis ka na nga dito. Marami na akong nakitang katulad mo. You're so determined that it's borderline delusional. Sino sa tingin mo ang magkakagusto sa iyo? Sa mata ng ibang tao, tanga ka lang. How about this? Kung aalis ka dito ng mabilis, I'll give you my number para magkaroon ka ng chance na yayain ako. Well, tila isinakripisyo ni Elodie ang sarili para sa ikabubuti ng lahat. Pinandilatan ni Harvey ang mayabang na babae na may masamang ekspresyon. I'm sorry, but I'm not interested in a woman who gives herself to anyone. Bumaba ka sa matataas mong kabayo, okay? Ikaw. Agad na umitim ang mukha ni Elodie. How dare a man talk to me like that? Sinamaan ng tingin ni Tita Whitby si Mandy matapos makitang nabigo si Elodie na harapin si Harvey. Sa tingin mo ba hindi ko alam, Mandy? Hindi mo gusto ang date na inayos namin ng nanay mo. Kaya pala dinala mo ang baklang ito para manggulo. Let me tell you, hindi man lang natin pag-usapan kung may karapatan ba siya dito. Pero wag mong kakalimutan. Hindi pera lang sapat na upang makakuha ng isang tao sa isang lugar na tulad nito. Nakakaupo lang tayo dito dahil kay Young Master Cedric Lopez. Hindi mo ba gets? Kung magagalit si Young Master Cedric, baka itaboy lang tayo sa lugar na ito.